Ang ating top story, nagluluksa ang simbahang Katolika sa pagkamatay ng pastol at pinuno nitong si Pope Francis. Inanunsyo ng Vatican ang pagkamatay ng 88 taong gulang na Santo Papa Lunes ng umaga matapos ang komplikasyon bunsod ng pneumonia. Kilala sa kanyang malasakit para sa mahihirap at walang tinig sa lipunan, namatay ang Santo Papa matapos ang kanyang huling public appearance nitong linggo ng pagkabuhay ni Kristo. Ang balitang A to Z ni Stanley Gahete. Isang araw matapos ang linggo ng pagkabuhay para sa mga Katoliko, pumanaw na ngayong Lunes ng umaga, April 21, si Pope Francis. Ito ang pagkukumpirma ng Vatican matapos ang halos 40 araw na pagkakaospital dahil sa inindang double pneumonia. Sa kabila ng mahinang katawan, nakalabas pa siya ng ospital noong March 23 at nagpakita sa balcony ng St. Peter's Basilica nitong Easter Sunday. Ito na pala ang huling pagkakataong masisilayan siya ng milyong-milyong Katoliko. Nag-alay ng panalangin ang marami sa harapan ng St. Peter's Basilica sa Vatican. Sa pagbuhos ng kalungkutan, pinatunog din ng Manila Cathedral ang kampana sa loob ng 13 minuto bilang pag-alala sa mga taong pamumuno sa simbahan ni Papa Francisco. Sinabi ni Italian President Sergio Mattarella na malaking kawalan sa marami ang pagpanaw ng Santo Papa na siyang nag-ugnay sa maraming bansa. Sa X, inalala naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga inialay na panalangin ng Papa para sa Ukraine sa kabila ng pinagdaraanan ng bansa. Ang Argentinian Pontiff na si Pope Francis, ang unang Jesuit Pope na nagtaglay ng pangalang Francis at isa sa pinakamatandang Santo Papa nang maihalal siya noong 2013. Naging bukas si Pope Francis sa mga isyu ng mga refugee, mga mahihirap, mga diborsyado at maging sa LGBTQ+ community. Pinuna rin niya ang mga economic at financial policies na anyay lalo nagpapalala sa kahirapan ng marami sa buong mundo. Noong 2021, naoperahan siya sa colon dahil sa diverticulitis at matapos ang isang taon, kinansela niya ang pagbisita sa Congo at South Sudan sa Africa dahil sa injury sa tuhod, dahilan para magsimula siyang gumamit ng wheelchair. Hindi rin siya nakadalo sa COP28 climate talk sa Dubai noong 2023 dahil sa lung inflammation. Pero sa kabila ng iniindang karamdaman, naging masayahin pa rin ang pontiff. Sa tanong kung bakit hindi siya gumagamit ng bulletproof na Pope Mobile, pag-asa lang ang namumutawi. Lalo't aniya, wala na siyang kinatatakutan sa kanyang edad. December 2023, nang ihayag ng Papa ang kahilingang ihimlay siya sa huling hantungan sa Basilica ng Santa Maria Maggiore sa Rome at hindi sa tradisyonal na St. Peter's Basilica. Ipinaalala pa ng Santo Papa na ang lahat ay patungo sa kamatayan, pero dahil sa pananampalataya sa Diyos, hindi ito dapat katakutan. Ang magagandang gawi at halimbawa ni Pope Francis ay nagbigay ng liwanag sa gitna ng kaliwat kanang problema at sigalot sa buong mundo. Isang simbolo ng pag-asa at pagpapakumbaba si Pope Francis na kailanmay hinding-hindi malilimutan. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete.